Magandang araw, DDoS Montevista. Samahan niyo po kami ngayon dahil nga kami ay naatasang magtanong ng ilang mga mag-aaral at isang guro dito sa paaralan kung ano nga ba ang curriculum na kanilang gustong gagamitin sa kanilang pagtuturo. Maghanap na tayo. Ano? Tara? Muli magandang araw sa inyong lahat. Ngayon nga ay nakakita na tayo ng isang mag-aaral na kung saan siya ang ating tatanungin. Ngunit bago ang lahat, tatanungin muna natin siya kung ano ang kanyang pangalan at kung saang departamento siya galing. Ang pangalan ko po ay Leanne Sitanti at nanggaling po ako sa BSED Filipino 1. Okay? Ngayon ay tatanungin na natin siya ng ating mga katanungan. Ang aking katanungan muna ay sa bilang isang Pilipinong guro, anong curriculum ang iyong gagamitin sa iyong pagtuturo? Bilang isang Pilipinong guro, ang gagamitin kong curriculum para sa aking pagtuturo ay ang Inclusive Education. Bakit naman inclusive education curriculum ang iyong napili? Napili ko ang Inclusive Education upang mabigyan lahat ng oportunidad ang lahat ng mag-aaral upang sila'y matuto at pantay-pantay na pagtrato sa kanilang lahat. Okay, napakagaling niyan sumagot. At aking panghuling tanong ay, sa palagay mo ba ay epektibo ang inclusive education curriculum sa isang pagtuturo? Epektibo ang inclusive education sa pagtuturo dahil mas nagiging pantay-pantay ang pagtuturo sa lahat ng mag-aaral at mas nagiging epektibo ang kanilang pagkatuto at mas nabigyan ng oportunidad lahat ng mag-aaral. Okay, maraming salamat sa iyo. Ngayon nga ay natapos na tayo sa ating pagtatanong at napakagaling yan sumagot sa ating mga katanungan. At dahil dyan, maghahanap pa tayo ng iba. Let's go! So ngayon ay maghahanap kami ng estudyante pa na tatanungin natin. Syempre, so may nakita kami dito, no? Ngayon ay tatanungin natin siya. Ano po yung pangalan niyo at saang departamento po kayo galing? Ako si JB Jane S. Ferrando sa BSED Filipino 2. BSED Filipino 2, guys. So, ang tanong po namin is, bilang isang gurong Filipino ay, anong curriculum po ang gagamitin niyo sa pagtuturo? At bakit? Sa akin yung spiral na curriculum kasi kung yun yung gagamitin ko bilang guro, magagamit ko yun bilang basehan upang malaman kung ano ang kailangan kong unang maunawaan sa aking mga mag-aaral. Lalo na sa kanilang mga galaw, sa kanilang mga motives, kailangan talaga yung alamin at magsisimula ka talaga sa mga maliliit na bagay bago ka pumunta talaga sa mahirap na parte sa kanilang kaalaman. Maraming salamat. Ngayon pa ay sa pangalawang katanungan namin ay, para sa iyo po, epektibo po ba yung spiral curriculum sa pagtuturo? Oo, kasi yung spiral na curriculum, tumutulong ito upang ito yung magiging basihan ng guro sa mga estudyante. Dito kasi malalaman ng guro kung makikilala niya ba talaga ng husto ang kanyang mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng spiral na curriculum, dito niya ma-observe ng husto yung mga mag-aaral niya sa mga konting bagay hanggang sa mga malalaki na talaga ng mga suliranin sa kanilang klase. Maraming salamat. So, marami talaga tayong natutunan. Iba't iba talaga yung mga kasagutan ng ating mga, ina-interview? Ina-interview, hindi. Maraming salamat po, Ferrando ng BSED Filipino to. At yun lang. Maghahanap pa tayo ng iba. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay meron na naman tayong isang estudyante na ating tatanungin. Magandang araw po. Ano pong pangalan nyo at saang departamento po kayo nanggaling?
Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Nelamiko Tara galing sa Departamentong BSED Filipino 3. May katanungan lang po ako at bilang isang Pilipinong guro, ano ang curriculum na iyong gagamitin sa pagtuturo? Okay, para sa akin na bilang isang mag-aaral sa hinaharap, para sa akin yung pinaka-epektibong curriculum na gagamitin sa silid-aralan yung spiral curriculum dahil naniniwala ko ang mga bata ay natututo sa mga basic skills. Ayon nga sa philosophy na essentialism na natututo ang mga mag-aaral sa mga 3 R's basic learning like reading, arithmetic at writing, 'di ba? Natututo yung mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsulat at pagbasa. Kahit nga sa elementarya pa lamang tayo ay tinuturuan na tayo mga basic na mga aralin. 'Yun lamang po. Sa panghuling katanungan po, sa tingin mo, epektibo pa ba ang spiral curriculum na gagamitin ngayon? Para sa akin, naniniwala ako na epektibo pa rin siya sa henerasyon natin ngayon dahil noon pa lamang sa tradisyonal na pamamaraan ay yun talaga yung ginagamit hanggang ngayon dahil nga ang spiral curriculum ay una ay simple hanggang komplikado kasi sa simple pa lamang doon na natututo ang mga mag-aaral hanggang para siyang naku-curious kumbaga ba hanggang nagiging komplikado na kaya yung mga mag-aaral nagtatanong sila kung ano ba ang mga aralin na dapat itatalakay doon mas natutunan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng spiral curriculum. Yun lamang po. Yun nga no, ang galing niyang. Aming salamat po sa pagsagot ng aming mga katanungan at marami po kaming natutunan sa iyong mga sinagot. At yun lamang po at ako nga po pala si Giselle L. Falcone. Magandang araw at yun na nga, nakahanap na tayo ng isang guro na ating tatanungin. So, pero bago yan, magpapakilala muna siya. Mag-English ako. Hello! I'm Regine Villason. I'm an instructor from the Entrepreneurship Department. Narito po ang katanungan, Ma'am Rage. Bilang isang Pilipinong guro, anong curriculum ang iyong gagamitin sa pagtuturo at bakit? Okay. Provided that there are a lot of types of curriculum available for the instructors or for all of the teachers to incorporate in their classes, well, being asked what specific curriculum would I use to incorporate in my own classes, I would say the inclusive curriculum because alam naman natin na ang dami ng mga batang may disabilities, may special needs, and so with that, we really have to deal with those type of students. And how can we deal with those type of students? Of course, we have to be inclusive in our classes, not only in the four walls of the classroom, but also everywhere. Everywhere we can see the students and the children who have disabilities and special needs. And so I would choose inclusive curriculum. Pangalawang katanungan po, bakit, sa iyong palagay po, epektibo po ba ang inclusive education sa... Of course, yes, because the inclusive curriculum would not be introduced to us if it's not effective at all, right? So that is why it is introduced to everybody, for all of the teachers as well as to all administrators of every school, that it should be used, it should be incorporated, and it should be integrated in the classroom culture in order for us to also accommodate the different needs and the diverse needs of the students. So, thank you, Ma'am Regine, for your time and